Sa kasalukuyan, ang cryptocurrency market ay nasa isang exciting na yugto matapos po ang matinding pagsubok gaya po ng FTX debacle. Ang muling pagbangon po ng market ay nagdala ng malaking kita para sa maraming investors. At ang tanong ngayon ay alin po sa mga cryptocurrencies ang pinaka kumikita para sa kanilang mga holders. Kaya ayan, sa video na ito ay aalamin natin kung alin sa mga coins ang nangunguna pagdating po sa profitability. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, alin po ang mga pinaka-profitable na cryptocurrencies. At ayan, meron po tayong ipinakita rito ng isang datos na ipinakita po mula sa Into the Block. Ayan, holders in profit and active addresses. Ayan, andyan si Bitcoin, Ethereum, Cardano, Tron, Avalanche, Toncoin, Shiba Inu, Chainlink, Bitcoin Cash at saka si Litecoin. Ayan. Ang unang-una ay si Tron or TRX. Siya po ang masasabi nating bagong hari ng kita. Yan, or bagong hari ng gain. Yan, sapagkat si Tron po ang itinatag, siya po ang ang nagmamay-ari po nito ay si Ginoong Justin Sun. Kung saan ang kasalukuyang nangunguna po pagdating sa percentage ng profitable holders. Kaya yan po siya. Makikita po natin dito sa datos na 100% ng mga TRX holders ay kumikita sa kasalukuyang presyo nito, kung saan ay umabot po sa all-time high na 0.4407. Ang tagumpay po na ito ay resulta po ito ng solid ecosystem at paggamit ng Tron sa iba't ibang decentralized applications or dApps. Ang magandang performance po ng Tron ay nagpapakita ng potential nito bilang isang asset na pwedeng magbigay ng tuloy-tuloy na kita, lalo na para sa mga early adopters nito. Ayan. Pumapangalawa lamang po itong si Bitcoin. Ayan, ang king coin na hindi po matitinag. Yan naman ang turing natin sa kanya. Siya po ang pumapangalawa kung saan ay meron po siyang 96.53% na holders kung saan ay nasa gain. Kamakailan lang ay naitala po ang pinakamataas na presyo nito sa $103,900.47 bago po bahagyang bumaba sa presyong $98,034.59. Sa kabila po ng volatility, si Bitcoin ay nananatiling pinaka-maaasahang store of value. Kaya ito po ang pangunahing pinipili ng mga long-term investors. Ang consistent po na performance ni Bitcoin ay patunay na ito ay cornerstone ng cryptocurrency market, kung saan ay nagbibigay po ng stable na kita sa kabila ng mga pagbabago sa presyo. Ayan, ang pangatlo ay si Ethereum. Ayan. At siya naman yung masasabi nating ang halimaw sa smart contracts. Ayan. Si Ethereum bilang pangalawang pinakamalaking cryptocurrency ay pumapangatlo po siya pagdating sa profitability rankings. Yan, meron po siyang 91.57% na mga holders na kumikita, kung saan ay umaabot po sa high na $3,928.40. Bagamat ay hindi pa nito nalampasan ang $4,000 na price threshold, si Ethereum po ay kilala bilang backbone ng maraming blockchain applications. Kabilang na po ang NFTs at DeFi o Decentralized Finance. At yan, sa laki po ng ecosystem nito ay nananatiling malakas itong si Ethereum bilang isang asset na pwede pong magbigay ng kita habang sumusuporta sa technological na pagbabago. Yan, or technological shift. At yan, yung iba pang mga altcoins natin dito ay ayan, nandito po si Toncoin. Ayan, sunod kay Toncoin ay si Avalanche or Avax at saka si Bitcoin Cash.
Yan, ang mga altcoins gaya po ni Toncoin, Avalanche at Bitcoin Cash ay hindi rin nagpahuli. Mahigit 80% ng mga holders ng mga ito ay kumikita na rin. Kahit ang mga meme coins tulad po ni Shiba Inu ay pasok din sa ating listahan dito, kung saan ay meron pong 69.14% ng mga holders ang may gains. Yan, ang performance ng mga ito ay nagpapatunay po na ang diversification sa altcoins ay maaari pong magbigay ng oportunidad para sa mas malaking kita, lalo na po sa panahon ng bull market. Ngayon ay ano naman po ang nangyayari sa ibang mga assets? Yan, kahit may notable upticks, hindi po lahat ng cryptocurrency ay nakapasok sa listahan ng pinaka kumikitang assets. Halimbawa ay itong si Dogecoin, kung saan ay tumaas po siya ng 111% sa nakaraang buwan. Ngunit mas kaunti ang percentage ng holders nito na kumikita kumpara kay Tron, Bitcoin at saka Ethereum. Ganun din po itong si Solana. Yan, si Solana ay umabot sa kanyang bagong peak price na $263.83 nitong nakaraang buwan. Gayunpaman ay hindi rin ito nakapasok sa top profitable list. Ipinapakita po nito na hindi lahat ng tumataas na presyo ay automatic na nagdadala ng malalaking kita para sa lahat ng investors. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, para sa atin, ang impormasyon po na ito ay mahalaga para malaman kung saan po natin ilalagay ang ating puhunan. Si Tron ay magandang halimbawa ng high profit potential asset, lalo na kung naghahanap po tayo ng cryptocurrency na kayang magbigay ng short-term gains. Si Bitcoin naman ay ideal para sa mga naghahanap ng long-term stability bilang store of value. Samantala si Ethereum ay angkop para sa mga gustong mag-invest sa ecosystem na sumusuporta sa iba't ibang technological projects tulad po ng NFTs at smart contracts. At ayan, ang diversification po ay isang mahalagang estratehiya para po sa atin. Ayan. Sa halip na mag-focus lamang po tayo sa iisang coin, ang pagkalat po ng ating investment, yan, dito kay Tron, Bitcoin, Ethereum at ilang mga promising altcoins ay makakatulong upang mapababa ang risk at mapataas ang ating kita. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang cryptocurrency market ay patuloy po na nagpapakita ng mga oportunidad para sa kita or gain. Ngunit kasama po nito ang malalaking risk. Kaya para sa akin, si Tron ay isang kapansin-pansing coin na dapat pong bantayan dahil sa kasalukuyan nitong dominance sa profitability. Ngunit hindi rin dapat baliwalain itong sina Bitcoin at saka Ethereum, lalo na't sila ang mga blue chip assets sa mundo ng crypto. Bilang isang investor, ang pinakamalaga ay ang tamang research at risk management. Tandaan na kahit ang pinaka kumikitang coins ay maaari pong magbago ang presyo sa isang iglap lamang. Kaya't mahalaga po ang tamang pag-aaral, tamang timing at paggamit ng risk-reducing strategies tulad po ng dollar cost averaging. At ayan, kung interesado ka pong malaman pa ang tungkol sa iba't ibang cryptocurrencies, huwag pong kalimutang mag-subscribe o i-share ang video na ito. Ano sa tingin mo ang pinakaangkop sa iyong investment goals? I-comment mo po sa ibaba at pag-usapan po natin yan. At ayan, marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.